dare they go to these places and enter the homes of these families, and they're killing people and making them into criminals, even police officers. Nandito si General. Police officers. Nag-hold up. Namamaril ng tao. Forbida, pesting yawa. Okay. We should really fix that, Your Honor, Mr. Chairman. We have to work this out and make this right for the people. Mr. Chairman. Pakisabi lang po ang inyong pangalan at ano po ang relasyon ninyo doon sa biktima po at ano po nangyari, ma'am. Akong pangalan Arsinia Concha. Akong anak katong naghikog. Ang Hikog Boys, Big T. Bisaya po siya. First time po niya sa Manila. She's my constituent in Southern Bukidnon. Sige, so if all right, sir, Mr. Chairman, I can translate. Sige, go ahead. Opo. Sige po, nanay. Nahibalaan na lang namo sa paghikog na niya nga ing anak day ang iyang gihimo. So nalaman po nila nung nag-suicide po siya, yan palang ginagawa niya, ginawa niyang online gambling. In anak gid senador. Nahibalaan na mo nga nagbuhat siya ing ato kay naa mo na siya gilista nga ing anak iyang napitli. So natalo daw, ginawa niya yun dahil sa talo niya po sa online. Murag talo jud siya. Talo gid niya sa inana nga sugal. Pildi siya na no? Oo, pildi. Og nakakuha sa kwarta sa yang Nakakuha siya kwarta sa kanang kaha. Yeah, kasi ang anak po niya was a gas cashier sa gasoline station. At dahil nalulung nga na addict na siya sa online gambling, ay tempted po siya, no, as many cases of the PNP will show, tempted po siya magnakaw. At dahil sa pagnanakaw ay ginamit po sa online gambling at yun nga po, talo naman at siya po ay nag-suicide. Tama na eh. Oo. Ma'am. Hindi niya babayaran. Opo. Napay, gusto ni mo idugang na eh. Nahibala naman gud namo nga naging ato siya kay di ato siya sugarol, di man to manabong. Yun ato ra gid ang iyang sayop. So ang ibig sabihin niyan po, hindi po siya sugarol, hindi po siya nagpupusta dahil nga dito sa online gambling, siguro nalulung siya dahil napakadali na, no? Wala naman casino sa amin eh. Wala naman pong mga gambling activities doon sa Bukidnon. Barangay na tulungan po si Nanay, that's a rural town, barangay of Kibawe, Bukidnon. The mayor is here, Mayor Jimboy Ang Ramanes. And they can confirm na wala namang gambling activities dyan sa amin sa Mindanao. Kundi ito. Tama po na eh. So tungod sining online gambling sa telepono, moto nagsulod siya dito sa pagsugarol. Nasugarol siya. Yan. Sana mapakinggan po ng ating policy makers. This is the face of the Filipino today. Lalo na sa probinsya at masang Pilipino. Nandito rin, Senator Zubiri, with the indulgence of our colleagues here, si Ginoong Antonio Concha, pinsan daw po ito nung biktima. Ano ho nalalaman ninyo tungkol dito sa, wala ho bang, hindi na nyo na-monitor na nalululong po sa sugal yung biktima? At to the point na ninanakaw na po yung pera sa kaha? Sa pagkaalam ko po sa kanya, narinig ko na naglalaro siya kasama kasi may mga pamangkin rin ako na naglalaro ng ganon online gaming. Pero hindi ko po alam na... Sir, sandali lang. Linawin po natin kasi may pagkakaiba po yung online gaming, mga basketball, mga walang pustahan. Online gambling, yun po yung may pustahan. Opo, online gambling. Kasi nag-uusap-usap sila nung mga pamangkin ko. Naglalaro raw siya pero hindi ko alam na malalaki na pala yung sugal niya. Kasi malalaki ang sugal, magkano daw ang talo niya kada araw o pustahan? Hindi ko po rin alam kung paano magkano yung sinusugal niya. Basta't nag-uusap-usap lang sila, parang wala lang, parang casual lang yung pag-uusap. Hindi naman
sinasabi niya na natalo siya ng ganun kalaking halaga. So, parang ginawa lang nila ng libangan. So, hindi ko na po na alam na nalululong na pala siya sa sugal. Okay. Mayor, kayo yung mayor, ano? Magkano sa pagkakaalam niyo ho yung kwenta po ng may-ari ng gasolinahan po na yun ang nakuha po ng biktima natin mula sa kaha? Yeah, hello. Mayong hapon sa tanan. Sa pagkakaalam ko, kasi before we went here in Manila, nag-usap kami and sinulat ko yung affidavit kasi na-interview ko si nanay. Ang nangyari at first, nakadispal ko siya ng worth 16,000 pesos. So, yun, problema na yun. So, ang ginawa ni nanay, kasi mahal niya ang kanyang anak, binayaran niya. So, okay na, wala nang problema. Patuloy pa din, nagtatrabaho ng gas station. Pangalawa, may nagamit siya sa gas station na 42,000 pesos. Yun na talaga ang problema. Hindi na niya nakayanan. So, hindi ka alam ni nanay na may 42,000 na utang pa din. Diyan na niya nalalaman na wala na yung anak. So, kaya ba sa akin parang guilty talaga yung bata. Kasi alam ng bata na 26 years old, ang pangalan na si Brian Concha, na naawa siya sa nanay niya. Kasi sino bang, alam nila pamilya mahirap eh. So through him, hindi niya makayanan, nag-commit ng suicide. Siya po ba ang breadwinner or siya po ba yung kumikita doon sa pamilya na yan? Sort of, nagtulong din si Brian, yung anak ni nanay, na magbigay. Kasi may one time na nananalo siya na 2,000. Sabi ni nanay na yung si Brian nagbili ng mga grocery para ibigay sa kanya. So, yun niya na-confirm na yung anak niya talaga naglaro ng online gambling. Pwede natin matanong, Mr. Chairman, kung ano yung laro na ginawa niya. Kung maalala po maybe yung pamangkin o yung pinsan ng biktima, anong mga laro po yan? Scatter ba yan? Anong klaseng laro? Scatter po, Senator. Scatter. And scatter is, maybe ask the PAGCOR, scatter is which platform? Who operator does scatter? Scatter is a game that is being used by all operators. All operators? Yes. There are game providers, Senator Subiri, wherein the operators hook up to game providers. Because not all operators have their own platforms. So we cannot pinpoint the scatter particular because all the platforms use scatter. The scatter is a form of a game that is used by many operators. Yeah. Pardon my ignorance, as you know, I don't play this, so I don't know. So, it's like a slot machine game. Okay. Wherein you win by mga lines and whatever. Okay. Magkano po ang taya, Mr. Chair, Chairman Tenko, sa bawat pindot? Kasi may mga balita, may nagsabing 10 piso, may nagsabing 50. Ano minimum? It ranges from 10 to pataas po. Pero normally, it's about average mga 20 pesos po isang taya. 20 pesos? Yes, sir. Ano, isang pindot po yun, sir? Isang pindot po. 20 pesos kagad? Oh, may 10, may 20 po. Oh, tapos gaano ho ka-often na manalo ka yung pindot mo, tatama ka ng jackpot or well, sa regulation po ng PAGCOR, meron pong 97% po ang return to player. Yung pong sa bawat 100 pisong itinataya ng tao, 97 pesos po nun, yun din po umiikot sa mga ibang mananaya. Tapos 3% lang po talaga yung kumbaga yun ang napupunta sa operator. So, ang ano po rito pag may natalo ngayon, may nanalo namang iba and so on and so forth. So, but the regulation is 97% po sa algorithm na program na dapat imiikot po yun, Senator Tulfo. Yun nga po yung napagtataka ho dito, mga kasamahan.
dahil sa sinasabi nga ng PAGCOR, 97% bumabalik. Tama po ba, Chairman? Po, 97? yun po yung RTP kung tumagin. Opo. Lahat po yun, maski po integrated resorts, yung malalaki pong land bank, Opo. 97% po, Senator. Dahil po dito, correct me if I'm wrong, dahil nakita nila 97, parang bumabalik yung pera nila, hindi nga lang nila kina-cash out, na laro na laro, di ba? Hanggang sa matalo na, nung makatikim ng talo, nilaro pa rin yung panalo, tuloy-tuloy na, dagdag na ho ng dagdag yung panaya niya. Tama po ba? Tama po yun. Meron pong nangyayari hindi nagka-cash out dahil naiengganyo. Meron din naman po, Senator, na wise gambler at marami din po yun. Kaagad ikina-cash out yung panalo. Pagkatapos, lalaro na naman sa ibang araw yun. Mr. Chairman, siguro para we can end the questions sa atong mga biktima, ibisaya ko na lang, Mr. Chairman, para maintindihan. Go ahead. Nanay, nakay gusto isulti sa ato mga ahensya sa gobyerno karon na gibati nimo karon sa imong kasing-kasing, no? Meron ba kayong gustong sabihin sa kanila, nanay, na para matigil na hindi na nangyari sa anak mo, nay, kay luoy kay imong pamilya? Kung pwede lang unta ka ng maundang-unta na siya nga sugal ba? Kay pati mga gagmayng bata, kamauna baya. Di maliit na bata, gagmay na bata, kabalo na. Kamauna mo. Basta kabalo nag-cellphone. Basta kabalo mag-cellphone. Marunong mag-cellphone. So, salamat na ya. Sa imong pag-anhi, Mayor, thank you for the opportunities. O kay Antonio Concha, salamat. Unless other members would like to ask them questions. If our colleagues do not have any more questions, well, with that, everyone present here, especially our colleagues, thank you for your time and participation in this public hearing. Rest assured that we will have next hearing. We will find a feasible date within the month. Or if not, ang target po natin, mag-hearing po tayo once or twice a month. So be ready, Committee Secretary. Mr. Chair? Go ahead po. Mr. Chair, bago lang pong i-suspend ito, siguro yung condolences po ng buong komite namin sa pangunguna ni Chair Erwin sa pamilyang Concha. At dagang salamat kay Mayor. At hindi lang po sa kanya, Madam Chair, Madam Risa, to all, no? Sa lahat na mga nabiktima sa online gambling, kung sila man ay ang mga pamilya na nagdikti, yung anak, yung nanay, yung tatay, o yung mga establishments na hinold up nitong mga sugarol na ito dahil sa lulong sila sa online gambling. We give our condolences to all these families po. At the same time, Chairman Tenko, baka pwede po natin tulungan yung family na victim. Ihilingin ko po, Chairman, na kung papayagan ako ni Senator Subiri, bala ko po talaga ilapitan na sila at gusto ko rin malaman kung una, saan po ba nakapaglaro sila, ano po ba yung mga sirkumstansya. So kung papayagan ako ni Senator Subiri na makausap sila, kasama naman ni Mayor at gusto ko rin tulad nila magpaabot ng aming pakikiramay sa nangyari sa inyong anak. At ako po ilalapit sa inyo para makipag-ugnayan at malaman kung paano kami, sa anong paraan kami makatutulong kahit para maibsiyan yung inyong dinadaanang karanasan sa pangkasalukuyan. Maraming salamat, Chairman. Chairman Al, thank you. Salamat po. Bago ko po tuluyang isuspindi ang hearing, balikan ko lamang po si Central Bank Vice Governor Tagonan. Sir, sabi niyo ho, 48 hours sususpindihin ho ninyo yung mga gaming apps sa e-wallets. Tama po ba pagkaintindi ko? Yes, Mr. Chair. Okay, I'm taking your word po. So, we'll give you actually more than 48 hours. So Sunday morning, wala na po tayong makita pag pumunta tayo sa mga e-wallets na yan, ng mga games na yan, na i-redirect tayo sa mga games. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Sige po. Just to clarify, mawawala yung in-app, di ba? Mawawala yung in-app. Pero pwede pa rin mag-link yung e-wallet, mga bangko, e-wallet, tsaka mga bangko dito sa mga online gambling, whether illegal or legal. Pwede pa rin sila mag-link, correct?
Para to clarify, because kami ni Senator Zubiri, kanina pa kami nag-uusap, parang naguguluhan kami sa sagot. Not from the app po. Not from the app. Not from the app. Correct. Kasi for example, pupunta ako doon sa Big Win 2. Tapos nakasulat doon, e-wallet. Pwede kong i-link doon. Correct? Tuloy pa yon, correct? Opo, kasi it falls part of the basic payment service. Yun ang gusto ho namin putulin. Yun ang gusto namin putulin. Kasi pwede ka nga maglaro sa in-app. Ngayon, tatanggalin mo na yung in-app. Pero pagpasok mo doon sa yung, big win, pwede mo na i-link yung e-wallet mo. Pwede mo i-link yung bank account mo. Correct? Tama po ba? Can you use the mic para masar? From the video you showed, Mr. Chair, it No, not appears- only from the video, but moving forward. No, para klaro, you're only banning the in-app capabilities, but the linking pwede pa rin. the linking to online to licensed online gambling operators, yun po yung if they do it from the operator's side. Pero yung pag illegal talaga definitely hindi. Oh, pwede mo pa the long and short answer, pwede pa rin. Correct? Pwede For mo i-link. licensed. Yes, for license. Pero I demonstrated pati unlicensed pwede rin. Yun po yung surveillance. Kaya nga ang aming hinihiling sa inyo, license, unlicensed, wag nyo nang i-link. Kasi kagaya po nung narinig nating kwento, pag may GCash ka, papasok ka sa Big Win, pwede mo na i-link si GCash mo doon eh. Ganun rin yun. Ganun rin yun. Correct? Pwede mo pa rin gamitin yung GCash mo. At alam natin, marami sa ating mga simpleng kababayan, ang gamit ho nila ay GCash ngayon. Yes, may just add to Senator Gatchalian's, Mr. Chairman, questioning, because my media I have a group chat with the media, and they're asking us to clarify. Kasi right now lumalabas as Philippine Star, Inquirer, you're delinking the e-wallets to the online gaming or gambling platforms. Pero what you're only taking out pala is the app presented there, the in-app. In other words, pwede pa rin sila magsugal at gamitin yung e-wallets to pay. Correct, sir? For the licensed gambling gaming operators. Yeah, because we don't want to provide false hopes for this. Because if all we know, yung nangyari po sa biktima, baka GE wallet din ang ginamit nun. Maybe we can ask Sir Antonio. Sir Antonio, yung binayad ba nila? Anong binayad nila? GCash? Paymaya? GCash po. Ayun, GCash. So let's make sure we don't provide false hope. Be clear with your instruction of the BSP. Because what ultimately we want is de-link. Hindi talaga sila makabayad. Tama si Chairman Al, kung gusto nila pumunta sa pay station, pumunta sila sa pay station, or some sort of novel idea like what you do with betting stations in horse racing, and even in Sabong now they do betting stations. But right now let us put this in proper perspective. You have taken gambling home. You no longer go to the casino to gamble. You have brought it to your home. Sa loob ng banyo habang natutulog yung pamilya, naglalaro ng online gambling ang anak, ang tatay, ang nanay. At dinala nyo po sa loob ng tahanan because of the e-wallets. In the absence of the e-wallets, hindi po ganito kalaki, 32 million ang lulong na yun o nagsusugal. Your Honor, Mr. Deputy Governor, I hope, pardon me for sounding, I am just very emotional. Because people in my district, all the way in Bukidnon, are gambling addicts because of these Sanamagan online gambling operators. How dare they go to these places and enter the homes of these families, and they're killing people and making them into criminals, even police